Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ang inyong host, Jesus Sokgang Jr. So, talagang nakakatuwa ho dahil siyempre patuloy tayong pinapahiram ng Diyos ng buhay na makapagpatuloy at sa lakas. At kahit papano yung pagsubok man ng buhay, ganun talaga ang buhay. Kung mayroong pagsubok, siyempre hindi natin malaman yung tinatawag na tiis, pait, mga pagsubok na yan kung hindi natin maranasan. Mananatiling bukabularyo lang iyan. At kung maranasan mo iyan, totoo nga yung sabi sa Biblia, nasa Roma 5:3 hanggang 5, na ang pagsubok o yung kahirapan gumagawa ho iyan ng katiyagaan. Basahin po natin saglit lang. Yan. Basahin ko po sa Bible Gateway. Yan po. Diyan po tayo, diyan po ako kumukuha ng mga referensya o mga babasahin. Ang sabi po sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 5 is, basahin ko po sa English. Not only so, we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character. And character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So ganun talaga ang ating pag-asa lagi sa Diyos. Kasi kung sa tao, minsan ma-fail tayo minsan ito turn down tayo. So ganun ho. Tulad niyan, balikan ko ng kaunti, June 13 ho, dinischarge ako dyan sa Philippine Coast Guard, honorably discharged. So, pang 9 months, going 10 months ko na ito, kasi February 17 na ngayon going 18. So, ganun ho katindi. Talagang pagsubok, pero kung pagsubok man ito ng tao, sobra ho sa pagsubok ito Pagpapahirap po ito. Pakatandaan po ninyo, dahil yung mga nangyari sa akin na ito ay connected po ito sa mga na ipopost ko po dito sa Facebook. Opo. Hindi naman pwede kung hindi tayo mag-post. Kasi tulad yan in particular, yung galawan talaga ng Communist China dito sa Pilipinas, talagang totoong totoo talaga. Opo. Kung hindi tayo magsasalita nito, magulat na lang tayo, mawa 100% tayo nito ng kaaway na komunista. Traidor ho kung gumalaw Opo. Yan po yan, yung mga pinagmulan yan, lalo na po nung mga SONA po, nung SONA 2022, 23, 24, natatandaan ko po iyon. Follower po kasi ako ng presidente Ini-inform ko lang po siya kasi sa partikular sa mga reliyon, may mga tao talaga ng relihiyon nagpapatawag ng mga reberendo. Ang salitang reberendo sa Biblia, meron ho yan, pag i-search ninyo, nag-iisa lang ho iyan Patungkol po iyan sa Diyos, hindi naman pinapatungkol yung reberendo na ilagay mo sa tao. Opo. Kasi sa Biblia, ang katuruan sa Biblia, huwag nga kayong patawag na ama-ama. Ibig sabihin guro o rabi, sapagkat iisang inyong guro tapos ang inyong ama, huwag kayong patawag na ama sapagkat iisang inyong ama na siyang nasa langit. Marami yung tinamaan dyan nung nangaral po yung Panginoon sa Israel sa pagsasabi niya ng totoo. Dito sa Pilipinas, nagsasabi rin ako ng totoo. Ito po, post ko. Patungkol po yan sa dragon. Kasi
sa buong mundo, kung titingnan ninyo yung mapa, wala hong geography na sukat doon sa sinasabi ng Biblia bukod tangi po yung Communist China. Kung titingnan ninyo yung kanyang geography, yan po nakasulat naman yan, no? Yan. Yung pangatlong comment ko po, ayan. Nakasulat po dyan. Mag-lab muna ako. Ano po ba yung ating itatopic sa ngayon? Meron sana akong gustong i-topic Opo. Kasi nagbanggit ako nung minsan, o ilang beses akong nagbanggit na gusto ko pong pumasok sa politika at tumakbo pong senador. Opo. So ganun. Sa mundo ho ng politika, punta natin sa politika, meron hong mga kaalyado diyan, pero hindi po iyan garantya or permanente. Opo, tulad ngayon yung mga lately lang na mga issue, yung panibago po. Opo. Yung isang artista dito sa Pilipinas, isa po siyang star Kayo na po mag-isip kung anong star po siya. Sikat po siyang artista. Nung kapanahunan, nung 2022, kasagsagan ho ng pangangampanya, abay ang dami niya hong pinagsasabi. Laban po doon sa tumatakbong mga presidente or presidente. Opo, ang dami niya pong pinagsasabi. Pero nitong kamakailan lang, iba na ho yung sinasabi niya. So, ganun ho. Ano po bang aking pinupunto rito? Sa mundo ng politika, meron talaga hong mga plastic. Opo, matitibay na plastic Opo. Hindi po yan sila basta-basta lang ho na cellophane o plastic na pang grocery. Talaga hong masabi mo talaga ang kukunat ng pagiging plastic nila Ang kakapalo. Talagang ang kakapal ng muka. Ang kakapal, ang lalakas ng loob. So, doon yung pumakita yung sinasabing salita na integridad. Ang salitang integridad ano po yan, yung sinabi mo, ginawa mo. Tsaka yung ginawa mo, siya naman yung sinasabi mo. Balikan ko lang ho ng kaunti sa Coast Guard, baka may magtanong sa inyo, balikan ko ng kaunti, baka may magtanong sa inyo, bakit hindi mo naayos pala yung re-enlistment mo. Ganito po yan. Noong 2022, nag-re-enlist po ako noon kasi na-release ako sa medical namin kasi nilambitin ako ng ilang years dyan Opo, nag-re-enlist po ako. Ang sinabi ko po doon, huling re-enlistment ko na. Dahil po doon sa sinabi ko, naka-note po iyon doon sa medical. Kaya ho, naglalaban yung loob ko noon. At the same time, yung sa loob ko, naglalaban. Meron din ho akong kinakaharap na financial worries o trouble or ganun nga, mga predicament ba. Kaya ho na-delay ako. Pero nung 2025, nung naglabas si commandant ng directive, dinadirect yung 1,151 na Coast Guard personnel na mag-re-enlist. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-re-enlist para ho sa at least magkaroon ako ng 18 months na preparation para this year na sana mag-retire na ako. This March po, mag-1 year na po ako sa March Opo. Since na dinischarge ako nung June 13, 2025, magte-10 months na po ako this March 13 po. So ganun ho katindi yan. So yun pong dahilan ko bakit na-delay po ako. Pero siyempre nagpapasalamat ako sa commandant namin noon. At ngayon, sir, papasalamat pala ako sa inyo kay commandant namin sa Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgaban, doon sa direktiba po. Yun nga lang yung malungkot dahil honorable discharge ako, binali iyon ng acting CG1. At nung 2025, nung panahon na ako'y kanyang honorable discharge, 5 ho kami doon. Kasalukuyan, siya din pala yung CS, opo, Chief of Staff ng Philippine Coast Guard. Since na siya po yung Chief of Staff ng Philippine Coast Guard, siya din po yung acting CG1. Siya pa rin po yung chairman ng board, opo, dyan sa Human Resource Procurement Center. Kaya ho,
Nung dinischarge niya ako, honorable, kasama ako doon sa 5, isa ho ako doon sa 5 na honorable discharge. Akin na. Ano account gagamitin mo? Ang nangyari, magti 10 months na po ako this coming March. Talagang sa katutak ng mga isipin, mga problema, nagkasakit pa po ako kung inyo pong natatandaan. So, yun lang po. Bakit pa ako nagbanggit pala, balikan ko ulit doon. Ibig sabihin, tapusin ko muna. Yun po yung pinakadahilan doon, bakit ko hindi naayos yung ano pala, yung sa re-enlistment ko. Dahil po nagkaroon ng laban sa loob ko regarding doon sa sinabi ko noong 2022 na doon sa medical nung nag-re-enlist po ako. Yun po yung pinakadahilan or isa sa mga dahilan dyan. Tapos yung pangalawa, yun po yung financial na predicament or worries ko. Sakto sana, yung 18 months na yan, kinakalkulo ko na yung 18 months eh. So, yan po yung pinakadalawang dahilan. Yung ibang dahilan pa, hindi ko na muna sabihin. Pero most probably, yun na lang ho, yung pinakadahilan ko dyan. Ganun po yan. So, balikan natin yung nabanggit ko dati na tatakbo akong senador. Kaya naman ho, kasi ho, sa pagiging isang senador, syempre, magbasa ka ng magbasa dyan. Opo, ganun yan. Siyempre, meron ka rin mga staff. May mga staff ka. Tsaka dyan sa pagiging isang senador, meron kang hahawakan na isang komite. Opo. Tapos siyempre, pag hawak mo ng isang komite, may tinatawagin ng budget. Sa pagkakaintindi ko sa iba niyan, meron tinatawag ka agad dyan na 10% pag meron na dyan sa budget. Siyempre, nasa sa'yo yan kung gamitin mo, kung paano mo gamitin iyan. So, ganun ho iyan. Pero pagdating ho sa pera, hindi naman ho ako nangangako. Kasi ako naranasan ko rin nung minsan pumasok ko doon sa opisina. Tinawag ako noon sa Monsoon Shipping, doon sa admin namin. Pinalista sa akin yung mga serial number ng mga bundle-bundle na tigo $100. Opo. Talagang wala. Parang wala lang. Hindi ako nasisilaw sa ganun. Opo. Bagaman inaamin ko kailangan natin ng pera. Pero syempre, anong meron dyan kung makakita ka ng ganun? Masilaw ka ba? Hindi ho eh. Opo. Kasi nung minsan dito sa Coast Guard, nung active pa ako dyan, may mga allowance po yan, mga bigayan po sa amin. Tulad yan, mga bonus namin. Pinamimigay ko rin ho. Kaya sa panahon ngayon, wala akong savings eh. At yung increase pala ng sahod namin sa uniform service, salamat talaga ho kay Mayor Duterte dahil po sa kanyang malasakit at sa kanyang foresight, sa kanyang vision. Gusto niya ho yung ma-stable ho yung uniform service, tulad yan yung sahod. Siyempre ho, marami ho dyan yung buwis buhay, tulad yan sa amin sa Coast Guard. Noong 2023, meron kaming 4 na kasamahan sa Coast Guard na until now missing pa rin, hindi pa rin nakikita eh. Yung nag-rescue sila doon sa isang tugboat na merong 8 katao ho, yung sakay, nag-radio, nag-distress signal o nag-distress radio doon sa Coast Guard. Humihingi ng saklolo para i-rescue sila. Nagpadala naman ho ng tao doon yung Coast Guard. At na-missing ho. So, i-search natin ito. Search ko saglit. To July 2023 pala iyon. Ano pa eh. Yan. Ito po yung sa Cagayan.
Yan po yan. Yung Cagayan. 4 missing Coast Guard rescuers in Cagayan. Missing. Some of the missing members of the Philippine Coast Guard while on their way to a distress tugboat located 21 nautical miles from Apari on Wednesday, July 26, 2023. Search and rescue operations for the 4 missing PCG personnel began on Thursday morning but was temporarily suspended due to inclement weather. So ito po siya. I-share ko po para in case na gusto ninyong tingnan. Andiyan po sa Facebook. Ano ba ibig kong sabihin? So, bakit tayo napunta dyan? Yan ho yung trabaho ng Coast Guard. Isa dyan yung talagang iba dyan, hindi mo naman inaasahan, talagang nagbubuwis buhay talaga. So ganun ho. Ibig sabihin, yun yung punto ni Mayor Duterte, bakit niya in-increase ho yung sahod ng uniform service. Dahil po sa mga ganyan, dahil po may mga naglilingkod talaga ho na sa puso sa isip at sa puso yung paglilingkod nila, kaya buwis buhay sila bagaman sa ganong sitwasyon sana. Kasi doon sa amin sa Rexta nung nalipat kami sa Gate 4 doon, nilecture ko yan, ginawa kong topic iyan doon sa aking presentation na ang sabi ko, assessment. Opo, kailangan awareness assessment, tapos yung provision mo, halimbawa yung gamit mo sa pag-rescue, dapat meron ka ho nakahanda. Ang malungkot lang doon dahil siyempre hindi siguro nakapaghanda yung isang Coast Guard doon dahil bata pa Opo. Hindi siya nakapagdala ng tali, hindi niya naitali yung mga kasamahan niya at hindi niya naitali doon sa may aluminum boat. Kaya siyempre nung hinampas sila ng alon, yun siyempre napapalayo ka tuloy, lalo na naka life jacket ka. Hindi ka basta-basta makalangoy niyan Tsaka meron nung mga ano diyan, yung mga tinatawag na hamon. Opo, ibig sabihin yung mga challenges ba tulad yung hangin, alon, kuryente, tapos doon yung hypothermia, yung lamig. Opo. Tapos yung pang-anim doon, wala hong follow up, ibig sabihin yung mga asset na mag-search sa'yo pagka sakaling tumaob kayo doon. Wala hong ganun yung parang tawag niyan support team. Yun, isang aluminum boat lang. 4 sila. Until now, missing sila yung 4. So, ganun ho. Kaya yung mga ganyang bagay, nakikita ho yan ni Mayor Duterte. So, salamat to, Mayor Duterte. Rodrigo Roa Duterte. The best president ka po at populist po. Isa kang lawyer, prosecutor, at isa ka pong tatay, lolo, at isa ka pong talagang masabi ko na isa kang bayani. May foresight siya at mayroon siyang pagmamahal sa mga uniform service na mga tulad namin, kagaya namin. At syempre malungkot lang dahil itong nangyari sa akin. Yung kasama namin, wala hong awa Basta na lang ho makabanat, sige lang. So doon nyo makita kung isa bang leader iyan. Kasi kung leader ka, titingnan mo yung welfare ng tao mo. So hindi na ho moral and welfare yung tinitingnan yan Ang kanyang tinitingnan, basta lang ho maka-discharge ng tao, wala ho siyang pakialam. Whether it be na senior sa kanya, dahil enlisted personnel lang yan, kagaya ko, kagaya namin, i-discharge. Ganon. Hindi niya tinitingnan yung mga na-contribute ng mga tao dyan. So ganun ho kapait yan sa panahon ngayon. Kasi isa pa hong malinaw dyan dahil po sa pagsasalita natin ng mga katotohanan na yan, napag-initan ho ako. Dahil yung mga kinoment ko noon ng 22, 23, 24 na SONA ng ating presidente. Opo. 25 nag-comment din ako Pero parang hindi na yata ako nag-comment ng 25
Opo. Kasi yung balikan ko doon, yung sinasabi kong reberendo, hindi mo dapat ikaakibat sa mga tao yan eh. Kahit anong reliyon, hindi yung karapat dapat yan na tawagin silang reberendo. Ang reberendo kasi sa Diyos yan eh. Opo. Isulat ko pala dito yung pagtitiis. Ano ba tawag nito? Kung may hamon sa buhay pala, may tinitiis tayo, ang ating pag-asa sa Diyos. So, puntahan natin yung sinasabing reberendo. So, pakatandaan ho ninyo dahil yan sa pagsasalita natin ng katotohanan. Kasi kailangan nating sabihin yan na halimbawa sa isang presidente tawagin niya yung mga religious leader na reberendo, abay hindi ho nararapat yun eh. Karapatan ho nating sabihan siya kasi siya ay leader, at kung siya ay leader dapat sana pakinggan niya rin yung sinasabi ng mga tao, at siyempre nangako, sumumpa ka sa pangalan ng Diyos, humawak ka sa Biblia, at yung pinaka Biblia yan po yung aid eh. Yan po yung tulong ng Diyos na pinagkaloob sa tao, lalo na sa bansang Pilipinas. Sinasabi naman yan sa preamble, we the sovereign Philippine. Isabihin ko muna yung preamble habang nagsisearch ako dito We the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society, and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. Ito na yung reberendo. Saglit lang So sa mga ganong bagay, lalo na po in-expose ko dito yung galawan ng Communist China, abay paano ho sila bumanat? Ito pa, bago ko basahin yung Bible passage. Ito muna, isulat ko muna itong pinagsasabi ni MLQ, ni late President Manuel Quezon. Yan gusto niya yung Pilipinas may impyerno. Tapos ito naman yung pinupost ko lagi. Ulitin ko rin ito. Para sakaling may makapansin man na yan ang galawan ng Communist China. To nasa Psalms 111 verse 9. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Reverend. Reverend belongs to God. Lagay ko rito, reverend to God only. Scripture. At titingnan natin yung etimolohiya nito. Titingnan natin yung etymology ng reverend. Kasi mahalaga na titingnan natin yung reverend para makita natin yung sinasabi ng etymology, yung beginning. At makikita natin yung transition, evolution ng salita. Origin is from Latin, Middle English from Old French or from Latin, reverendus, Latin.
person to be revered, gerundive or reverere, si reverere, serevere or reverend, used as a title or form of address to members of the clergy. Mali rin itong sa definition niya eh. Clergy. Mali din ito eh. Kasi ito, bakit mali? Reverend kasi dun sa pangalan ng Diyos eh. Ang maganda pa nito, tingnan sa Hebrew, no? Tingnan natin. Kasi ang reverend, ang sabi sa definition dito, ang sabi dito sa definition, for clergymen. Sino ba yung clergy? Yung sa mga religious na mga tao. To clergymen, no? Reverend sa Hebrew. Word. Yare. Ano ba ito? The Hebrew word translated as reverend in the Bible, specifically Psalms 111 verse 9, King James Version is Yare. Ito. Yan. Pero hindi ko alam kung yan yung pinaka-text mismo doon sa manuscript kasi wala akong hawak na manuscript eh. Bakit hindi ko pala tinanggap, hindi ko masabi na yun ang definition doon sa dictionary ng salitang reverendo na clergymen. Una, clergy, tapos men. Ang Diyos ba'y tao? God is spirit eh. Must worship in spirit and in truth. Nasa John 4 verse 29 yata yan eh. Yung true worshipper must worship in spirit and in truth. Ang Diyos kasi spirito eh. Hindi naman siya men eh. Kasi ang salitang men or man is from dust yan eh. Of the dust of the ground. Yan yung man. So ganun ho. Kaya hindi ko matanggap. Hindi ko masabi. Personal ko na pananaw. So bahala kayo kung gusto nyo tanggapin yun. Yung sinasabi sa definition ng dictionary ng reverend. Referring to clergymen. Yun ang sabi ng dictionary sa Google. Context, the fear yare. Yare, awesome, fearsome. Yung pala ang isa sa meaning niya. Kamangha-mangha. Tao kayo na mamangha ba yan sila? Mamangha ka ba niya sa tao? Hindi. Hindi ho. Bawal nga sambahin yung tao. Ba't ka mamangha sa tao? Mamangha ka siguro sa talent niya. Pero syempre, ang talent yan, bigay pa rin ng Diyos yan. Kaloob ng Diyos yan eh. Opo. Meron pa nga dito, modern Hebrew usage. So in modern everyday Hebrew, a Christian clergyman might be referred to as a comer. A clergyman na ito. Iba na ito. So tingnan nyo ho, ang dami hong nagkakaroon ho ng variation. Kasi yung sinasabing manuscript doon na nagkuha yung lahat ng mga version ng Bible. Opo. Ibig sabihin ng version, yung tulad niyan, mga NSAB, NIV, RSB, King James Version, others pa po ng mga translation ng Bible kasi yan ang sinasabi na version of the Bible. Kasi may kanya-kanya silang mga translation at doon po nagkaroon ng problema sa panahon natin ngayon dahil siyempre pag nagkaroon ng mga variation o transliteration o transition or hindi siya yung original na salita, nag-iiba ho kaagad yung variation niyan, yung salita. Tulad niyan, yung reverend, ang sinasabi nila dito sa definition ng dictionary sa Google is clergyman. Samantala sa salitang Hebrew, yung salitang reverend, yung pinakaugat niyan is yare, meaning fearsome, awesome, kamanga-manga, astonishment, o profound respect, ginagalang. Kaya nga yung pangalan ng Diyos doon sa yung tinuro ni yung sa salitang Hebrew, yung YHWH, yung tetragrammaton, no, na YHWH,
Hindi siya binibigkas ng dila. Kahit ng bibig, hindi mo siya pwedeng bigkasin eh. Opo. Ang pagbigkas kasi doon ng Yahweh, hininga. Yan po yung sinabi ni Richard Rohr. So panoorin ho natin saglit ha. Kasi bakit ganon? Hindi naman ho yung tao nagmula sa kanyang sarili eh. Ang tao ho, ginawa ayan ng Diyos na sa Genesis, in Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Tapos and in Genesis chapter 2 verse 7 na nung hiningahan ng Diyos yung tao sa kanyang sa butas ng kanyang ilong. So ganun ho siya. So yung salitang reverendo titingnan natin kamangha-mangha. Kaya hindi siya pwedeng sabihin na clergyman. Hindi siya tao eh. So ganun ho. Pero since nabanggit ko naman sa inyo yung salitang reverend, puntahan natin yung pangalan niyang YHWH. I-download ko nga ito para kuan. That the first word you ever spoke tears started being English, and then Hebrew class. But the third part Ito. is what I most want to leave with you tonight. He said, "Did you know that the consonants used in the spelling of the sacred name, Yahweh, are in fact the only consonants that, if correctly pronounced, do not allow you to use your tongue or close your lips. In fact, we know that the pronouncing of the sacred name was an attempt to imitate and replicate breath. That it was inhalation and exhalation. And then he began to do it into the microphone. Ano na, huwag mo na. I-share ko na lang po para masundan ninyo. Kasi na-share ko naman ito ilang beses ko nang na-share ito. I now give this to every crowd. Yan si Richard Rohr. YHWH, si Richard Rohr. Ngayon tanong nyo sa akin, baka nangopya ka? Hindi naman ho. Akin lang pinapakita ko sa inyo na meron ho mga referensya iyan. Ngayon kung tatanungin nyo ako, meron ba sa Bible yan? Meron ho. Meron ho. Mismo nakasulat sa Biblia, paano bigkasin yung pangalan ng Diyos. Nakasulat din po iyan sa Biblia. Opo, ganun lang ho iyan. Siguro ganito na rin. I-post ko rin dito yung tanong ko. Yung maraming tanong yung may papremyo, post ko na rin ho. What's on your mind? I-post ko. Kasi baka tanongin nyo ako, nangupya ka lang pala. Hindi. Tanong ko ngayon sa isang preacher din Yung isang in-check ko siya na preacher, napakayabang pinagsasabi niya na yung pagbigkas daw ng salita o pangalan ng Diyos na tetragrammaton, YHWH, is breath. Bakit ho hindi ko pinansin ko iyon? Kasi ito si Richard Rohr, binigyan niya ng credit yung isang mismong Hudyo na scientist, at the same time, ano yun siya, yung
ano ba sa religion ng Judaism. Para bang clergyman din siya. Magamit ko lang yung salitang clergyman, no, if you allow me. Isa siyang tagapagturo din sa relihiyon ng Judaismo. Isa siyang scientist, at the same time, scientist yung Israeli na yan, yung Israeli national. Siya yung nagsabi niyan kay Richard Rohr, paano bigkasin yung YHWH. Ngayon, baka sabihin niyo sa akin, ano ba meron nakasabi sa Biblia? Meron ho. Meron yan. Meron po. Hindi ako nangungupya. Meron po yan. Sana kung may mag-post, ano po, kung gusto nyo po, you can post your comment section down below. And please don't forget to like and share my Facebook and visit po my YouTube channel. Yan. Pinost ko na. Yung mga tanong ko rin po. Baka merong kung gustong sumubok sa inyo, baka nangopya ka ba ng YHWH? Hindi ho. Maganda ho yan. Tanong nyo dyan sa baba. Pero hindi ko muna kayo sasagutin. Gusto ko sana may maghamon ba? Na, live broadcast tayo. Ganun ba? Pwede yon. In a sort ba na, in a sense ba na, para bang discourse. Maganda nga pag pastor yung kausap eh. Opo. Maganda yung ganon. Nakasulat ba sa Biblia yan? Paano bigkasin yung pangalan ng Diyos? Opo, nakasulat. Nakasulat po. Yan, nakasulat na yung mga tanong ko. Yan o, pinost ko na. Yan o. Yan o. Pinost ko na. Yan. Yan. Ang dami niyan. Yan o. May pa-premyo pa yan o. Yan. So, ano ba yung salitang ano doon, yung reverend? Balikan natin yung reverend. Yung reverend nga sabi doon sa Hebreo ay yare. Or yer. Ano ba ito pag pronounce ito? Yare. 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 No? Yer. Yare. Primarily means to fear, stand in awe of, or revere. It is used to describe God's name as holy and awe-inspiring rather than as a title for a person. Hindi po yung title ng tao eh. So, dahil po sa pagsasalita ko, sa pagpo-post doon sa page ni President, napansin ako siguro, yun. Tapos siyempre, sa trabaho, isa yan, pinag-initan din ako. Siyempre, dami tayong kaaway dyan eh. Tulad yan mga junior mo, turuan mo, sabayin mo, siyempre, wag ka dyan, ganito, ganyan. Bandang huli na-realize ko na, siyempre tumagal na ako serbisyo, napansin ko na parang kalakaran na yata yung ganyan. Hindi ko na sila sinasaway, bahala kayo. Kasi it takes two to tango. Kung gusto niyo magtango, magsayaw kayong dalawa, bahala kayo. Hindi ko na kayo sawayin, bahala kayo. May mga isip naman kayo na eh. Pero siyempre, nung bago lang ako, siyempre kagagraduate ko lang nung sa CGMC, at bata pa ako serbisyo, siyempre sinasaway ko yun, lalo na alam ko sa sarili ko. Member ako ng class 2 dyan sa Coast Guard. Senior kami, ibig sabihin, pioneer kami. We are one of the pioneers dyan sa Philippine Coast Guard. Nung nag-separate po yung Philippine Coast Guard sa Philippine Navy, 1998. Opo. Isa kami sa class 2 ako eh. CGMC class 2, ibig sabihin, Coast Guard Man's Course, class 2 of 2001. So, ganun ho yan. Bali, 80 kami. So, sinasaway ko ngayon. Dami akong nagkaroon ng kaaway dyan. Siyempre dito sa president natin, nung kanyang SONA 22, 23, 24,
25, hindi na yata ako nag-comment nun eh. Binabanggit ko na hindi mo dapat tawagin silang reberendo kasi naiintindihan ko iyon. Siyempre, ini-inform ko lang kasi presidente natin yan eh. So, ganun ho. So, ang nangyari ngayon, siyempre, nagsasalita na ako tungkol sa mga issues. Halimbawa, tulad yan kay Mayor Duterte. Talagang masama loob ko noon nung hinuli si Duterte ngayon. Mag-iisang taon na si Mayor. Si Mayor Rodrigo Roa Duterte na sa Hague. So, grabe ho, kapait, kasakit iyan. Siyempre, may karapatan ho tayong magsalita. Saan mo ba pwedeng i-invoke yung karapatan mo liban sa Article 3? Ito pa. People's right. Enshrined in the 1987 Philippine Constitution. Liban dun sa Article 3, munahin ko muna yung Article 2, Section 1. Kasi sa Article 3, Section 1, nandyan po yung sovereignty resides in the people. And lahat po ng kapangyarihan sa gobyerno, galing ho iyan sa tao. Tapos sulat ko na rito, Article 3, Bill of Rights. Tapos yung Article 11, sulat ko Section 1. Yan lang muna. So ganun ho. Magkano ka naman? Kailangan sabihin natin iyan. Siyempre, siguro nasaktan ego. Tsaka may mga grupo ho talaga na galit pag sinabihan mo ng katotohanan, nagagalit ho. Isang nasasaktan dyan, yung mga masasamang espiritong duwag eh. Po, duwag. Duwag sila eh. Dito nga sa tanong ko pala, nakapost na dyan yung tanong ko. Pati ho sekreto nila sa halamanan ng Eden, meron ho yan. Opo. Siyempre, sino bang gustong magharap dyan? Gustong live discourse ba? Maganda kasi yun pag live discourse eh. At least hindi ba edited? Pwede ka mag-type, mag-search kung ano. Bahala ka. Tanong ka, sige, sagutan tayo. Pero pwede yan, mas maganda yan eh. Kaysa naman ho na, halimbawa, yung babatikusin mo halimbawa ganyan, tapos hindi tayo makasagot. Pangit din yun. Maganda sagutan. Sige, magsalita ka muna anong pinupunto mo. Sabihin mo. Di po ba? Tapos sasagot naman ako. Halimbawa, ito yung pinupunto ko. At least ganun ba, discourse. Maganda kasi yan eh. So balikan natin yung salitang reverendo doon o reverend. Talagang pinapatungkol lang ho iyan sa Diyos. So ganun ho siya. Related ho iyan sa mga bagay kung saan tulad ngayon, apektado ako ngayon. Siyempre ayaw talaga akong i-reinstate eh. So bahala na ho sila, bahala na ho siya. Ang akin naman, masabi lang dito, meron akong 2 direktiba, naka-picture, naka-screenshot naman iyon eh. Yung nasabi ko na nung minsan, na meron akong direktiba, issued first week of May, tapos yung pangalawang direktiba, issued na nitong 2025 lang, nung 4th quarter of 2025 na dinadirect ako ng office ni Commandant na mag-submit ng requirements for reinstatement. So ganun iyon, for deliberation. Hindi naman ako pinaharap. So ito para ma-Facebook live ko, at least makarating ito sa kinaukulan doon sa Coast Guard, sa aming commandant at sa iba pang mga senior officers diyan na siyempre meron talagang galit sa akin diyan. Pero hindi ko maiwasan eh. Ganun lang 'yon. Meron pa namang galit sa akin na hindi ko naintindihan bakit matinding galit sa akin eh. So ganun lang ho. So kung meron man akong atraso sa kanya, hindi ko maintindihan kung ano atraso ko sa kanya eh. Ganun lang ho talaga dyan, kasi dyan sa serbisyo, naintindihan ko na yan ngayon. Ibig sabihin, matagal ko nang naintindihan na dyan. Uso kasi dyan, endorsement. Pag once ma-endorse ka, pag initang ka talaga. Opo, ganun lang iyan. Tsaka, siyempre, sa kalagayan ko, malungkot talaga dahil bagaman ako'y recipient ng acknowledgement letter galing dyan sa Presidential Complaint Center nung panahon ni Mayor Duterte,
Wala naman akong sinasabing kontra doon sa Coast Guard kasi yung documents ko nandyan naman sa Malacanang noon nung sinabmit ko. Hindi naman patungkol sa Coast Guard yun. Patungkol yun dito sa, ano ba ito? Dito sa mga nag-crash na sa nag-crash na helicopter. Nung panahon na yon sa Tanay Rizal, yung nag-crash na helicopter, yung na sumabog na LPG truck doon sa Rosario Pasig, tsaka yung pangatlo doon, yung sa OFW. Kaya nga naggawa pa si Mayor Duterte ng tinatawag na Migrant Workers Office. So ganun lang ho iyon. Hindi naman pwedeng hindi tayo magsalita kasi kailangan din ho natin magsalita. Sabi nga ni late Senator Miriam Defensor Santiago, comfort is never the companion of courage. Ganun lang ho siya. Ang pinagkaiba lang kasi kay Mayor Duterte nung panahon na presidente siya, pwede siyang batikusin kahit sino naman nagbabatiko sa kanya. Pero siyempre siya meron siyang paraan na kinakausap niya yung tao. Pero sa ngayon, magsalita ka ng katotohanan, hindi ka naman inaano. Pero asahan mo, tatamaan ka na lang. Ganun ho. Tulad yan ako, sinasabi ko rito yung galawan ng Communist China. Yan ho yung napala ko. Ngayon baka sabihin ng iba, natatawa sila, tama lang yan para sa'yo. Walang problema yun. At least na-inform ko na ito. Again, gusto ko palang ng Facebook Live. Panawagan ko rin sa Amerika. I call upon the attention of the United States of America to President Trump, Sir, Donald J. Trump, Sir. Help us, Sir. Please review, reconsider, reassess, and reconsider Proclamation 2695. I appeal, sir, my prayers for America. Tulad yan, sinabi ni John F. Kennedy, 1961, inauguration. To my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Ang ginawa sa akin, hindi na ho ito freedom Opo. Masyado ho itong paninikel ho. Paninikel ng karapatan na ho pantao. Hindi na ho makatao ito. Opo. Kaya ako nag-Facebook Live at gusto ko mag-Facebook Live para ho maitapik yung ganyang bagay. Liban doon sa reberendo. Kasi yung pinaka punto ko rito, yung pagsasabi ng totoo. Mga makatotohanan naman lahat iyan. Opo, mga katotohanan po lahat yan na sinasabi natin na isa yan sa bakit na ako'y pinag-initan ng gusto dyan sa Philippine Coast Guard. Isa yan dahil dyan sa ini-expose ko yung galawan ng dragon. Siyempre, sino ba may hawak ng ekonomiya ngayon? Sino ba? So, ganun. So, akin Amerika, sana makonsider ninyo yung pagtulong sa amin dito. Hindi ho lahat ng Pilipino rito ay maka-anti-America or maka-China. At hindi ho naman dito lahat ng Pilipino maka-Amerika or maka-pro-China. Ang akin lang ho, review, reassess, reconsider Proclamation 2695. Kayo naman ho may-ari ng Pilipinas sa ngayon ho, grabe ho yung kapangyarihan ng Jablong Dragon dito, traidor at duwag. Sana ho harapan. Duwag dinadaan dito sa paninikel. So, hindi naman ito nag-Facebook Live ako para, alam ba, magmakaawa. Ayaw ko ng ganito. Akin lang hustisya, hindi ho magmakaawa. Akin ho hustisya. Humihiling po ako sa inyo ng hustisya at ini-inform ko kayo sa mga kababayan ko sa mamamayang Pilipino na dyan ho sa Coast Guard, meron ho isang opisyal dyan na hindi ho makatao. Pwede mo bang sabihin may sa demonyo? Sa demonyo ho yung galawan Kasi ho, meron hong batas, meron hong direktiba, pinagbababali niya na lang ho. Hindi naman ho siya ang may-ari ng ahensya ng gobyerno, kundi mismo yung tao Sovereignty resides in the people. Article 2, Section 1 of the Philippine Constitution. The Bill of Rights that no one shall be deprived of his rights, liberty, freedom. Ganun yan basahin niyo ho. At meron ho yan sa Republic Act 6656. Yung sa security of tenure, dapat may due process. I was deprived due process. Ganun ho iyan. At siyempre sa pagsasalita natin ng mga katotohanan, siyempre ganun talaga ang mangyari niyan. Meron talagang pupuna sa iyo.
Dalawa lang ho yung isang ibig sabihin yan, kung makatotohanan sila or hindi sila makatotohanan. So, dyan sa official yan sa Philippine Coast Guard, kung tatanungin nyo ako, meron na ho tayong ginagawang hakbang, antayin na lang ho, kasi hindi na ho, hindi ho makatao ang ginawa nito, hindi na ho naaayon sa batas. Again, ang definition pala ng batas, quote, right is always given, unquote. Hindi ho pwedeng i-bend the law, sabi nga ng isang, bend the law. Kalukuhan nyo. It's not bending. Wala hong ganong definition sa batas na i-bend mo yung batas. Wala hong ganon. Kasi ho, sa bawat batas na pinapasa, merong tinatawag iyan na repealing clause. Opo, may repealing clause iyan eh. So ganun lang ho. Ano bang topic ko ngayon? Ano bang segment ito? Vox Populi na lang. Vox Populi. Ano bang topic? Speaking the truth. Yun siguro yung title ko, no? Sa segment ko na Vox Populi. Speaking the truth. Speaking the truth. Nawala naman. Ito pa isulat ko yung kay Jordan Peterson. Pagsabayin ko na sila. Paano ba ito? Tatlo yan sila, si Jordan Peterson, Ann Widdecombe, tsaka si Plato. So, no one is more hated than he who speaks the truth. So, ganun lang ho iyan. Hindi naman pwedeng maduwag tayo kasi pag naduwag ho tayo, mananaguto tayo sa Diyos iyan. Nakasulat yan sa Apocalypse, sa Revelation 21 verse 8. At sa mga duwag. Meron nga isang yung clip na na panood ko sa Facebook. Ano daw yung pinagkaiba ng bull tsaka ng cow? Kasi yung binanggit niya yung sa yung salitang coward ba? Coward pala kasi daw pag merong bagyo o ulap tapos kumukulog kidlat, yung mga cows tumatakbo, lumalayo sila. Opo. Yung turo naman, pag mayroong mga kulog kidlat naman, ipo-ipog. Tinatakbo nila yun, tinatagos nila yon. Kaya brave. Yun ang pinagkaiba pala ng brave tsaka ng coward. Nanggaling pala yun doon sa coward. Kasi yung cow lumalayo daw doon pagka mayroon ng mga kulog kidlat, mga ganyan, tumatakas eh. Opo. So ganun yan. Hindi ko pa na kasi hindi ko makita rito. Pero i-search ko muna bago tayo magtapos. Wala, next time na lang siguro hanapin ko muna. So, ang nangyari sa akin ito, bakit ako nilambitin? Isa yan doon, kumbaga magkalo-halo na. Yung sa pagsasalita natin doon na sinabihan ko yung presidente natin kasalukuyan regarding doon sa tinatawag niya yung mga tao na reverendo, most reverend, kung ano-ano pa, hindi ho nararapat na tawagin sila. Opo. So, ganun lang ho iyan. Ngayon hindi naman ako anti-religion sa mga anti-kwan, hindi ho. Gusto ko kasi na-inform siya. Kasi sa Diyos po 'yon yung ating panunumpa, sa Diyos at bayan. Ganon 'yan sa konstitusyon.
Eh, hindi naman tayo sumumpa sa konstitusyon sa tao eh, di po ba? Hindi po tao yun, sa Diyos po iyan. Kaya nga nakalagay doon sa preamble, we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. At dadagdagan ko ho, bago tayo magtapos, ito po. Ngayon baka sabihin nyo, AI ito, walang problema po yan. About the Philippine flag, yan. Sulat ko na ho dyan. So yan po yung ating topic ngayon, yung sa segment na Vox Populi. Yung topic natin is speaking for truth. Sa pagsasalita natin ng katotohanan, meron talagang tayong makasalamuha sa buhay at meron talaga tayong masasagasaan. Hindi tayo pwede magsabi na, oy, dahil totoo yung sasabihin mo, mangilag ka. Hindi ho. Kasi ho, pag matakot tayo, may kabayaran ho iyan. Kasi pag sabi natin ng katotohanan, hindi naman ho para itaas yung ating sarili, hindi para ipahiya kung sino mang ipahiya, hindi ho. Sabihin natin yung katotohanan para ho iyan sa kapakanan ho ng nakakarami. Kasi ho yung katotohanan, sabi nga sa Biblia, the truth shall set you free. So dyan lang po nagtatapos ang ating segment na Vox Populi. Ang ating topic is speaking for truth. Salamat ng maraming salamat sa inyo, sa aking mga followers, viewers na patuloy na sumusubaybay sa channel na ito. Again, yung ating segment today is Vox Populi. Topic is speaking for truth. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.